Tanghali noon at tila niluluto ng araw ang aspalto ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ang mainit na hangin na maihalong alikabok mula sa rumaragasang mga sasakyan ay nag-udyok sa sinuman na magmadaling makarating sa kanilang patutunguhan. Sa gilid ng kalsada, malapit sa isang traffic light, isang dalagita na nakaputi at asul na uniporme ang huminto. Ang kanyang uniporme sa high school ay bahagya ng lukot dahil sa mahabang biyahe mula sa paaralan. Ang pangalan niya ay Nadine Alcantara Paras, isang grade 11 student sa isa sa mga nangungunang science high school sa lungsod. Ang kanyang itim na scooter, na luma na ngunit alaga pa rin, ay biglang umubo-ubo at namatay sa gitna mismo ng daan. Dahan-dahang gumilid si Nadine, sinusubukang paandarin itong muli, ngunit matigas na ang makina. Yumuko siya, pinihit ang susi, at paulit-ulit na pinindot ang starter. Ayaw na talaga. Nagloko pa sa ganitong oras, bulong niya sa sarili, puno ng inis, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Ilang motorista ang dumaan lang. May sumulyap ng bahagya, mayroon namang bumusina dahil bahagyang nakaharang si Nadine sa daan. Mas lalo siyang gumilid patungo sa sidewalk, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Makalipas ang 5 minuto ng pagsubok, isang mahinang tunog ng sirena ang narinig niya mula sa likuran. Isang motorsiklo ng pulis ang biglang huminto sa kanyang harapan. Mula rito, bumaba ang isang lalaking nakaunipormeng kayumanggi. Matipuno ang kanyang katawan, maitim ang balat, at tila laging galit ang kanyang mukha. Sa kanyang dibdib, nakasulat ang pangalan, Yusef Andy Soriano. "Sira motor mo, miss?" tanong nito. Malalim ang boses niya ngunit may bahid ng pagkasuplado. "Opo, sir." Bigla na lang pong namatay, magalang na sagot ni Nadine. "Sinusubukan ko pa pong paandarin." Hindi pa siya tapos magsalita, pinutol na siya ng pulis. "Nasaan ang lisensya at rehistro mo?" mabilis niyang tanong. Natigilan sandali si Nadine. "Ay, opo. Sandali lang po, sir." Binuksan niya ang kanyang maliit na bag at nagsimulang hanapin ang kanyang wallet. Ngunit tila walang pasensya si Staff Sergeant Soriano. "Bilisan mo, huwag kang magsayang ng oras. Alam mo bang abala ang kalsadang ito? Nakakaistorbo ka sa daloy ng trapiko," sabi nito ng malakas. Namutla ang mukha ni Nadine. Sinubukan niyang manatiling kalmado. "Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Sira po talaga ang motor ko." Bumuntong hininga ng malalim si Soriano at bigla na lang kinuha ang susi ng motor ni Nadine mula sa ignition. "Kukumpiskahin ko muna itong motor mo. Para magtanda ka sa pagparada kung saan-saan." "Sir, wag po. Hindi po ako nakaparada, nasiraan po ako," sigaw ni Nadine, puno ng pag-aalala. Sinubukan niyang bawiin ang susi, ngunit marahas na iwinaksi ng pulis ang kanyang kamay. Nagsimula nang mapansin sila ng ilang tao. Isang ginang na nagtitinda ng sagot gulaman sa kanto ang napatigil sa pagsalin sa baso, nakatingin sa kanila. Isang driver ng angkas ang nagdahan-dahan din ng takbo. Ngunit walang sinumang naglakas loob na lumapit. Inikutan ni Soriano ang motor at yumuko para tingnan ang plaka nito. "Nasaan ang papeles?" tanong niya ulit. "Ito po, sir," sabi ni Nadine habang inaabot ang papel na kalalabas lang sa wallet niya. Ngunit sinulyapan lang ito ng pulis. Expired na pala ng 2 buwan ang rehistro. "Alam mo bang tiket yan?" Napayuko si Nadine. "Ipatutulong ko pa lang po kay Papa na bayaran, sir. Sa susunod na linggo po." "Palusot! Lahat na lang kayo kapag nahuhuli, ang daming dahilan," sigaw niya, lalong tumataas ang boses. Umatras ng isang hakbang si Nadine. Nagsimula na siyang matakot. Pagkatapos ay itinapon ng pulis ang rehistro sa lupa at sinipa ang gulong sa harap ng motor ni Nadine. Ang lumalumana ng motor na to, paso pa ang rehistro, nakakaabala pa sa kalsada. "Kayong mga bata ngayon, puro porma lang ang alam," sigaw niya habang nakaturo kay Nadine. Nagsimula nang magbulungan ang mga tao sa paligid. May ilan na naglabas ng kanilang mga cellphone, nagsimulang mag-video ng palihim. Halos maiyak na si Nadine, ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam niyang kapag lumaban pa siya, lalong lalaki ang gulo. "Sir, nakikiusap po ako, wag po kayong maging marahas. Uuwi na lang po ako. Totoo pong nasiraan lang ang motor ko.
Hindi po ako basta-basta pumarada, sabi niya na nanginginig ang boses. Umisi lang si Soriano. Uwi. Ang sarap naman. Kailangan mong sumama sa presinto para matuto ka ng leksyon. Hinila niya ng marahas ang braso ni Nadine. Sinubukan ng dalagitan na pumiglas. Sir, tulungan niyo na lang po ako itulak, kaya ko po. Huwag niyo po akong hawakan. Dahil sa paghila, nahulog ang bag ni Nadine at kumalat ang laman nito sa kalsada. May ilang libro, mga gamit sa pagsulat, at isang school key na may buong pangalan, Nadine Alcantara Paras. Sinulyapan ito ng pulis at sinabing, Philippine Science High School pala, ha? Ang galing ng eskwelahan pero ang ugali ganito. Napayuko si Nadine, pinipigilan ang mga luha. Ngunit ang sumunod na nangyari ay ikinagulat ng lahat ng nanonood. Sa sobrang inis, sinipa ni Staff Sergeant Soriano ng buong lakas ang motor ni Nadine hanggang sa ito'y bumagsak. Nabutas ang tangke at tumulo ang gasolina sa kalsada. Puro perwisyo ang dala ng motor mo. Sunugin ko na lang kaya to para magtanda ka, sigaw niya habang naglalabas ng lighter. Agad na nagsalita ang ilang tao sa paligid. Sir, huwag po kayong magbiro ng ganyan. Delikado yan. Ngunit bago pa man mapigilan, isang maliit na apoy ang lumitaw malapit sa tumulong gasolina at mabilis na kumalat sa ilalim ng motor. Sumigaw si Nadine. Nagpanik ang mga tao. May sumubok kumuha ng tubig mula sa kalapit na karinderya. May tumakbo para humingi ng tulong. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagliyab ang motor. Maitim na usok ang umakyat sa kalangitan. Napaupo si Nadine sa sidewalk, humahagulgol. Tinitigan ni Soriano ang apoy na walang bahid ng pagsisisi. Para malaman mo ang pakiramdam. Sa susunod, huwag kang tatanga-tanga, sabi niya ng malakas. Isang binatilyo na nagre-record mula sa malayo ang bumulong sa kaibigan niya. Grabe, baliw tong pulis na to. Kapag nag-viral tong video, yari siya. Habang nagsisimulang humupa ang apoy at sinusubukang pakalmahin ng mga tao si Nadine, isang itim na kotse ang biglang huminto sa kabilang kalsada. Lumabas mula rito ang isang lalaking nakasibilyan, ngunit sa tindig pa lang niya, halata ng tegas, may otoridad at tila isang militar. Naglakad siya ng mabilis, seryoso ang mukha. Nadine, tawag niya. Lumingon si Nadine. Papa, mahina niyang sabi. Tiningnan ni Soriano ang lalaki at nagtanong, sino po kayo? Trabaho ko to bilang alagad ng batas. Huwag kayong makialam. Inilabas ng lalaki ang kanyang AE mula sa bulsa ng kanyang polo at tinitigan ng diretso ang mga mata ni Soriano. Ang pangalan ko ay Colonel Primo Alvarez, mula sa Armed Forces of the Philippines. At ang batang minamaltrato mo ay anak ko. Biglang tumahimik ang paligid. Natigilan si Soriano. Ang mga taong nanonood ay nagsimulang magbulungan. Yumuko si Colonel Alvarez para tingnan ang motor ng kanyang anak na abo na lang ang natira, saka muling tiningnan ang pulis na may matigas na mukha. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo, Staff Sergeant? Nagsimulang mautal ang pulis. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sir. Lumabag po siya, ginagawa ang trabaho sa pamamagitan ng pagsipa sa motor, pagsunog dito, at pagkalagkad sa isang babaeng menor de edad. Tumalim ang boses ni Colonel Alvarez. Sinubukan ni Soriano na ipagtanggol ang sarili, ngunit pautal-utal ang kanyang mga salita. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung sino ang ama niya. Ganon ba ang ibig mong sabihin? Kaya kung hindi anak ng opisyal, pwede mong tratuhin na parang hayop. Nagsimulang magsalita ang mga tao sa paligid. May ilan na naglakas loob na. Tama po, sir. Sobrang bastos po niya kanina. Tiningnan sila ni Colonel Alvarez at bumalik ang tingin sa pulis. Hindi ako magsasalita ng marami dito, pero sisiguraduhin kong hindi matatapos ang insidenteng ito sa kalsadang ito. Umiiyak pa rin si Nadine. Tinapik siya ng marahan ng kanyang ama sa balikat. Tama na, anak. Ligtas ka na ngayon. Samantala, si Staff Sergeant Soriano ay nakatayo lang na parang tuod. Putlang-putla ang kanyang mukha. Alam niya na sa mundo ng mga unipormado, ang pagbangga sa isang aktibong opisyal ng militar ay isang malaking pagkakamali.
Ngunit hindi pa niya alam na ang mangyayari sa kanya sa gabing iyon sa kanyang opisina ay mas mabigat pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang hapon na iyon sa Quezon City ay puno ng tensyon. Ang hangin na karaniwang mahinahon sa paligid ng Police Station 6 sa Batasan Hills ay naging mabigat at puno ng bulungan. Alam ng lahat sa istasyon na mabilis nang kumalat ang balita. May isang pulis na nagsunog ng motor ng isang high school student sa pampublikong lugar. At lumabas na ang dalagita ay anak pala ng isang aktibong koronel ng D. Ang pangalan ni Staff Sergeant Andy Soriano ay naging bukambibig. Bago pa man siya makapasok sa kanyang opisina, ilang kasamahan na ang umiwas sa kanya, nagkunwaring abala. Ramdam niya ang mga kakaibang tingin sa bawat hakbang niya. Matapos magpalit ng kanyang maalikabok na uniforme at umupo sandali, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Soriano! Umalingaw-ngaw ang isang malakas na boses. Ang hepe ng istasyon, si Police Major Junaid, ay pumasok na galit ang mukha. Sir! Agad na tumayo ng tuwid si Soriano. Inihagis ni Major Junaid ang isang pirasong papel sa kanyang lamesa. Alam mo ba kung anong kaguluhan ang ginawa mo kaninang hapon? Yumuko si Soriano. Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko, sir. Nag-violate po yung bata, paso ang rehistro at nakakaabala sa trapiko. Tungkulin, sigaw ni Major Junaid. Kung lahat ng miyembro ay gagawin ang tungkulin sa pamamagitan ng pagsunog ng motor ng sibilyan, istasyon ba to ng pulis o pugad ng mga siga? Nanahimik si Soriano. Sinubukan niyang kontrolin ang sarili, ngunit tumutulo na ang kanyang pawis. At alam mo ba kung sino ang ama niya? Pagpapatuloy ng hepe sa mababang boses, ngunit puno ng banta. Si Colonel Primo Alvarez. Alam mo ba kung ano ang magiging resulta kapag umabot ang balitang ito sa Camp Aguinaldo? Napalunok si Soriano. Hindi ko po alam, sir. Akala ko po ordinaryong estudyante lang siya. Umismid si Major Junaid. Diyan ka nagkakamali, Soriano. Palagi mong iniisip na pwedeng apihin ang mga maliliit na tao. Tiningnan niya ang kanyang relo at sinabing, mamayang gabi, may darating ditong mga opisyal mula sa GI. Gusto nilang linawin ang nangyari. At kung ako sayo, magdasal ka na. Gustong sumagot ni Soriano, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Samantala, sa isang military housing sa loob ng kampo, hindi rin gaanong magaan ang sitwasyon. Nakaupo si Nadine sa sala kasama ang kanyang ina, si Rina, habang hawak ang isang tasa ng tsaa na malamig na. Namamaga ang kanyang mga mata sa kaiiyak. Ang motor na 2 taon niyang ginamit papuntang eskwela ay abo na lang ngayon. Pero hindi iyon ang pinakamasakit. Ang talagang nagpapasikip sa kanyang dibdib ay ang masamang trato na dinanas niya sa harap ng maraming tao, mula sa taong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanya. Ang kanyang ama, si Colonel Alvarez, ay nakatayo sa harap ng bintana, nakatingin sa kalangitan. Nakakuyom ang kanyang mga kamay sa likod. Hindi pa siya gaanong nagsasalita mula nang dumating sa bahay. Minsan lang siyang nagsabi ng mahina, si Papa na ang bahala. Tiningnan ni Rina ang kanyang asawa ng may pag-aalala. Primo, huwag kang padalos-dalos sa emosyon mo. Tandaan mo ang posisyon mo, pwedeng lumaki ang gulo kapag nagkamali ka ng hakbang. Lumingon si Primo, kalmado pa rin ang boses ngunit matalim. Rina, sapat na ang pagtitimpi ko. Kung basta-basta na lang hihilahin at ipapahiya ng isang alagad ng batas ang anak ko sa kalsada, ano na lang ang mangyayari sa bansang ito? Hinawakan ni Nadine ang kamay ng kanyang ina. Papa, huwag po kayong magalit. Ayokong maging dahilan ito ng gulo sa pagitan ng Gihi at Gihi. Humarap si Primo at lumapit sa kanyang anak. Anak, wala kang kasalanan. At ang taong gumawa niyan sa'yo ay kailangang managot. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan. Bumuntong hininga siya ng malalim. Bukas ng umaga, pupunta ako sa Police Station 6. Titingnan natin kung ano ang paliwanag nila. Tumango lang si Nadine. Sa kanyang puso, alam niyang hindi madaling magalit ang kanyang ama. Ngunit kapag dangal na ng pamilya at ng kanyang anak ang pinag-uusapan, hindi mananahimik si Primo. Nang gabing iyon, bandang 9:00, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng Police Station 6. Madilim na ang mga ilaw sa opisina, ngunit nananatili ang tensyon. Sa loob, naghihintay na si Major Junaid,
ilang opisyal ng pulis, at si Staff Sergeant Soriano. Mula sa sasakyan, bumaba ang tatlong tao, si Colonel Alvarez, dalawang aide niya, at isang batang opisyal na tila mula sa legal department ng D. Kalmado ang kanilang mga hakbang, ngunit matatalim ang tingin nilang lahat. Pagpasok nila sa meeting room, biglang tumahimik. Tumayo si Major Junaid, sinusubukang maging magalang. Magandang gabi, Colonel. Maupo po kayo. Lubos po naming ikinalulungkot ang nangyari kanina. Umupo si Primo at sinabing, hindi ako naparito para sa panghihinayang, Major. Naparito ako para humingi ng paliwanag. Tiningnan niya ng diretso si Soriano na nakayuko sa dulo ng mesa. Ikaw ang nagsunog ng motor ng anak ko. Dahan-dahang itinaas ni Soriano ang kanyang mukha. Opo, sir. Pero hindi ko po sinadya, hindi sinadya, mabilis na putol ni Primo. Kung hindi sinadya, paanong nasunog ng tuluyan ang motor? Paanong natrauma ang anak ko? Sinubukang mamagitan ni Major Junaid. Colonel, naghahanda na po kami ng internal report. At pinoproseso na rin po namin si Soriano para sa administrative case. Bukas po ng umaga, ay dedetain na siya para sa investigasyon. Ngunit hindi na tinag si Primo. Hindi lang ito simpleng administrative case. Ito ay abuso sa kapangyarihan. Ang mga pulis na tulad nito ay sumisira sa dangal ng buong institusyon. Muling tumahimik ang kwarto. Nagsimulang magsalita ang batang opisyal ng D. Ayaw po naming palakihin ang issue sa pagitan ng ating mga ahensya, ngunit nakahanda na po ang aming opisyal na reklamo sa Internal Affairs Service at sa Provost Marshal. Gusto naming makita kung paano ito lulutasin ng AK ng hayagan. Napalunok si Major Junaid. Opo, makikipag-ugnayan po kami sa District Director ngayong gabi. Tumayo si Primo, handa nang umalis. Ngunit bago lumabas, huminto siya sa harap ni Soriano. Hindi kita gagalawin, Staff Sergeant. Naniniwala pa rin ako sa batas ng bansang ito. Pero tandaan mo, ang uniforme mo ay hindi panangga para manakit ng mga walang kalaban-laban. Pagkaalis nila, napaupo ng walang lakas si Soriano. Nanginginig ang kanyang kaliwang kamay. Ang lahat ng galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng matinding pagsisisi. Ngayon niya lang napagtanto na nagsimula ang lahat sa isang maliit na bagay, isang bugso ng emosyon sa kalsada. Kinabukasan, kumalat na ng husto ang video ng insidente sa social media. Sa Twitter at TikTok, nanguna ang hashtag na pulisunog motor. Daan-daang libong komento ang bumaha sa mga post. Grabe, kriminal na to. Kung hindi anak ng opisyal, malamang hindi papansinin. Kawawa naman si Nadine, trauma for life. Agad na naglabas ng opisyal na pahayag ang EHI. Ang miyembro ng Police Station 6 ay iniimbestigahan na ng V. Iginiit ng NSARPO na hindi nila kukonsintihin ang anumang uri ng karahasan laban sa mamamayan. Ngunit sa kabilang banda, pinili ni Primo na manahimik. Ayaw niyang gawin itong palabas ng kapangyarihan. Ang gusto niya lang ay umusad ang proseso ng batas. Si Nadine naman ay unti-unti nang bumubuti. Sa paaralan, sinalubong siya ng yakap ng kanyang mga kaibigan. Maraming guro ang nagbigay ng suporta. Ngunit sa likod ng kanyang maliliit na ngiti, may sugat na hindi pa naghihilom. Nang gabi, nakaupo siya sa terasa ng kanilang bahay, nakatingin sa langit. Lumapit ang kanyang ina na may dalang isang basong gatas. Iniisip mo pa rin ba, anak? Malambing na tanong ni Rina. Tumango si Nadine. Naiisip ko lang po, ma, paano kung hindi ako yon? Kung ordinaryong tao ang ginanoon, may pakialam pa rin kaya sila? Natahimik si Rina. Simple ngunit matalim ang tanong. Alam niyang hindi mayabang ang kanyang anak. Hindi lang komportable si Nadine sa kaalamang madalas, dumarating lang ang hustisya kapag may malaking pangalan sa likod mo. Ang mahalaga, ligtas ka ngayon, sabi ng kanyang ina. At hayaan mong si papa mo ang umayos niyan sa paraan niya. Ngumiti si Nadine, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang puso sa tuwing naaalala niya ang malakas na boses ng pulis at ang apoy na tumupok sa kanyang motor. Samantala, sa pansamantalang selda ng Police Station 6, tahimik na nakaupo si Staff Sergeant Soriano sa isang bakal na upuan. Isinuko na niya ang kanyang baril at uniforme. Sa harap niya, isang opisyal mula sa IHI ang nagsusulat ng ulat. Soriano, bakit umabot sa ganito?
Alam mo ang mga patakaran, hindi ba? Tanong ng investigador. Tumingin si Soriano sa kawalan. Hindi ko po alam, sir. Mainit po noon, traffic, maraming tao. Nawalan lang po ako ng pasensya. At ang pagkawala ng pasensya mo ay halos ikawala ng lahat sa'yo, mahinang sagot ng investigador. Yumuko si Soriano. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya kung gaano kadali para sa isang tao na sirain ang karera, dangal, at maging ang buhay ng iba dahil lang sa ego at emosyon. Nang gabing iyon, mag-isa siyang nakaupo sa malamig na silid, iniisip ang mga salita ni Colonel Alvarez. Ang uniforme mo ay hindi panangga para manakit ng mga walang kalaban-laban. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit sa kanyang isipan, parang isang alinggaw na ayaw mawala. Kinabukasan, mas malamig ang hangin sa Quezon City kaysa karaniwan. Ngunit sa Police Station 6, mainit pa rin ang sitwasyon. Mga mamamahayag ang nakatayo sa labas ng gate, naghihintay ng opisyal na pahayag. Nakahilera ang mga kamera at mikropono, naghahanap ng kahit sinong gustong magsalita. Sa loob, pagod na pagod si Major Junaid. Katatawag lang sa kanya ng District Director at ng Interpo. Iisa lang ang gusto nilang malaman, bakit nangyari ang ganoon kalalang insidente sa kalye? At bakit ito naging viral bago pa man makontrol? Si Staff Sergeant Soriano ay nasa silid pa rin ng investigasyon. Putla ang kanyang mukha, namamaga ang mga mata. Mula pa kagabi ay hindi na siya natutulog. Sa tuwing ipipikit niya ang mga mata, ang nakikita niya lang ay ang takot sa mukha ni Nadine sa gitna ng usok at apoy. Staff Sergeant Soriano, sabi ng investigador. Nakuha na namin ang salaysay ng mga testigo. Lahat sila ay nagsabing sinipa mo ang motor, nagbuhos ng gasolina at sinindihan ito. Napalunok si Soriano. Hindi po ako nagbuhos, sir. Tumagas po yung gasolina dahil sa pagsipa ko. Pero totoo po, sinindihan ko ang lighter. Para saan? Hinaplos ni Soriano ang kanyang mukha. Gusto ko lang po siyang takutin pero bigla pong sumiklab. Itinala ito ng investigador at tinitigan siya. Alam mo ba ang kahihinatnan nito? Pwede kang kasuhan ng abuso sa otoridad, physical injuries, at paninira ng ari-arian. Hindi sumagot si Soriano. Alam niyang anuman ang kanyang dahilan, lumampas na siya sa hangganan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, si Colonel Alvarez ay nasa Camp Aguinaldo. Ipinatawag siya mismo ng Chief of Staff para ipaliwanag ang sitwasyon. Pumasok si Primo ng may tegas ngunit magalang na tindig. Colonel, napanood ko na ang video, sabi ng General. Kailangan nating mag-ingat. Pwede itong maging sensitibong issue kung makikita ito ng publiko bilang alitan ng ii at tumango si Primo. Naiintindihan ko po, sir. Ayoko pong maging bangayan ito ng mga institusyon, pero nakikiusap po ako na pairalin ang batas. Estudyante lang po ang anak ko. Kung walang video, baka siya pa ang pinalabas na may kasalanan. Tiningnan siya ng general ng seryoso. Pinahahalagahan ko ang pagtitimpi mo. Ipinapakita niyan ang pagiging profesional mo. Tinapik niya ang balikat ni Primo. Ipakita natin sa publiko na kayang ipatupad ng DIFI at YIFI ang katarungan ng hindi nagsisiraan. Sir, matatag na sagot ni Primo. Nang hapon na iyon, nakaupo si Nadine sa sala, kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Lara na dumalaw. Nadine, alam mo ba? Umabot na sa milyong views yung video mo sa TikTok. Pinag-uusapan ka ng lahat, sabi ni Lara. Ngumiti si Nadine. Hindi ko naman hiniling na maging viral, Lara. Gusto ko lang na hindi na maulit yung nangyari sa ibang tao. Tinitigan siya ni Lara. Ang tapang mo, te. Kung ako iyon, baka natrauman na ako ng sobra. Natahimik sandali si Nadine at sinabing, may trauma pa rin, Lara. Sa tuwing nakakarinig ako ng sirena ng pulis, naninigas ang buong katawan ko. Tumahimik sila. Biglang tumunog ang telepono ni Nadine. Isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan siya ngunit sinagot ito. Hello, magandang hapon. Mula po ito sa GIES ng Interpo. Nais po naming imbitahan si Amy. Nadine at ang kanyang mga magulang bukas ng umaga para sa opisyal na pahayag. Tiningnan ni Nadine ang kanyang ina. Sige po, sir. Pupunta po kami. Pagkababa ng telepono, kalmado ang mukha ni Nadine,
ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Kinabukasan, napuno ng mga mamamahayag ang opisina ng V, ngunit mahigpit ang seguridad. Dumating si Nadine at ang kanyang mga magulang na nakasuot ng simpleng damit. Sa silid ng investigasyon, naupo siya sa harap ng mga opisyal. Kalmado ang kanyang boses kahit bahagyang nanginginig. Ayoko pong palakihin ang isyong ito, sir. Ang gusto ko lang po ay katarungan. Kailangang managot ng pulis na nagsunog ng motor ko. Hindi dahil anak ako ng isang opisyal, kundi dahil mali ang ginawa niya. Tiningnan siya ng investigador ng may paghanga. Salamat sa iyong pahayag. Gagawa kami ng aksyon ayon sa proseso. Paglabas nila, sinubukan silang lapitan ng mga reporter, ngunit maikli lang ang sinabi ni Colonel Alvarez, nagtitiwala kami sa proseso ng batas. Hindi na kailangan ng espekulasyon. Samantala, sa selda ng istasyon, nakatanggap si Soriano ng isang hindi inaasahang bisita. Isang batang opisyal ang dumating na may dalang mensahe mula kay Colonel Alvarez. Soriano, sabi nito. Ayaw makipagkita sa iyo ng kolonel, pero may pinabibigay siyang sulat. Tiningnan siya ni Soriano nang may malungkot na mga mata. Ano po yun, sir? Inilabas ng opisyal ang isang maliit na sobre. Sa loob nito, may isang pangungusap lang, pinapatawad na kita, pero kailangang umusad ng batas. Matuto kang maging tao bago ka maging alagad ng batas. Matagal na tinitigan ni Soriano ang sulat. Maihalo ng ginhawa at kirot. Isinara niya ang sobre na nanginginig ang mga kamay. Siguro ito na nga ang parusang nararapat sa akin, bulong niya. Ilang linggo ang lumipas, lumabas ang resulta ng paglilitis. Opisyal nang tinanggal sa serbisyo si Staff Sergeant Andy Soriano. Siya rin ay kinasuhan ng physical injuries at malicious mischief. Naghihintay sa kanya ang parusang pagkakakulong, ngunit tinanggap niya ito ng walang pagtutol. Pinuri ng publiko ang ginawa ni Colonel Alvarez na hindi paggamit ng ranggo para gumanti. Isinulat ito ng media bilang isang halimbawa ng maayos na pagpapatupad ng batas. Si Nadine naman ay nagsimulang bumalik sa normal niyang buhay. Nagkaroon na siya ng bagong motor, hindi bigay ng kanyang ama, kundi donasyon mula sa alumni ng kanilang paaralan na naantig sa kanyang kwento. Ngunit ang nasunog na motor ay nanatili sa kanyang alaala. Para maging paalala, sabi niya kay Lara isang hapon na ang galit ng matatanda ay mas delikado pa kaysa sa apoy. Tumango lang si Lara. Isang hapon, nakatanggap si Nadine ng isang text message. Salamat. Marami akong natutunan sa pagkakamali ko. Sana mapatawad mo ako. Walang pangalan pero alam ni Nadine kung kanino galing. Maikli lang ang kanyang sagot. Napatawad ko na po kayo. Sana matuto rin po kayong mag-alaga ng ibang tao, hindi manakot. Nabasa ang mensahe ngunit hindi na sinagot. Ngunit sa kabilang dako ng lungsod, isang lalaki ang nakatingin sa screen ng kanyang telepono habang dahan-dahang tumutulo ang kanyang mga luha. Lumipas ang ilang buwan at bumalik na sa dati ang Quezon City. Ang kaso ay dahan-dahang nalimutan sa daloy ng mga bagong balita. Ngunit para sa mga sangkot, nag-iwan ito ng malalim na marka. Para kay Nadine, ito ay isang aral tungkol sa katapangan at katarungan. Para sa kanyang ama, ito ay isang pagsubok sa pagitan ng galit at karunungan. At para kay Andy Soriano, ito ay isang paalala na ang kapangyarihan na walang empatiya ay isang uri ng pagkawasak. Isang umaga sa paaralan, tumayo si Nadine sa harap ng kanyang mga kabatch sa flag ceremony. Hiniling sa kanya ng prinsipal na magsalita. Mga anak, sabi ng prinsipal, ngayong araw, natutunan natin ang isang mahalagang bagay mula kay Nadine, na ang katarungan ay hindi tungkol sa kung sino tayo, kundi sa kung ano ang tama. Lumakad si Nadine sa harap. Gusto ko lang pong sabihin, Anya, na hindi tayo dapat manahimik kapag nakakakita tayo ng mali. Pero huwag din nating gantihan ng galit ang kasamaan. Dahil kapag sinuklian ng apoy ang apoy, abo lang ang matitira. Tumahimik ang buong field at pagkatapos ay umalinggaw ang palakpakan. Lumuha si Rina at sa likod, si Colonel Alvarez ay nakatayo ng tuwid, nakatingin sa kanyang anak ng may pagmamalaki. Kasabay nito, sa isang maliit na talyer sa gilid ng lungsod, si Andy Soriano ay nagtatrabaho, nagpapalit ng langis ng isang motor. Sa dingding, may nakasabit na isang sulat kamay sa papel, ang uniforme ay hindi panangga para sa kapangyarihan. Ito ay isang pangako para maglingkod.
Tinitigan niya ito sandali at ngumiti. Marahil, kahit wala ng ranggo, ngayon pa lang siya tunay na natututong maging isang tagapagtanggol. Ilang buwan pa ang lumipas. Ang video na dating laman ng social media ay bihira nang lumabas. Ngunit sa puso ng mga taong nakasaksi nito, ang kwento ay hindi pa tapos. Para kay Nadine, unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat. Nakakapag-drive na siya ulit ng walang takot. Bagamat kinakabahan pa rin siya minsan kapag nakakakita ng ilaw ng pulis, natutunan na niyang makipag-ayos sa nakaraan. Araw-araw niyang dinaraanan ang lugar kung saan nasunog ang kanyang motor. Mayroon pa ring bahagyang bakas ng sunog sa aspalto. Sa tuwing dumaraan siya, yumuyuko siya sandali, hindi dahil sa takot, kundi bilang paalala na ang hustisya, gaano man kaliit, ay nangangailangan ng tapang. Isang araw sa klase, nagpagawa ang kanilang guro ng sanaysay tungkol sa kahulugan ng katarungan. Habang ang iba ay nahihirapang mag-isip, alam na ni Nadine ang isusulat niya. Maingat niyang isinulat, ang katarungan ay hindi nangangahulugang lahat ay dapat pantay-pantay, kundi lahat ay dapat tratuhin ng may respeto, anuman ang kanilang estado sa buhay. Dahil sa likod ng uniforme, ranggo o posisyon, lahat tayo ay tao, at hindi dapat mawala ang ating pagkatao. Binasa ito ng kanyang guro at natahimik bago magbigay ng grado. Isang komento lang ang isinulat niya, patuloy kang maging boses para sa mga walang boses. Samantala, sinimulan ni Andy Soriano ang kanyang buhay mula sa simula. Matapos ang sentensya, nagbukas siya ng isang maliit na talyer. Ang kanyang mga araw ay napuno ng ingay ng makina at amoy ng langis. Hindi na siya nagsusuot ng unipormeng kayumanggi, ngunit sa kanyang bulsa, laging mailitrato ng kanyang maliit na anak na babae. Minsan, hindi alam ng mga customer kung sino siya dati. Ang nakikita lang nila ay isang lalaking tahimik at magalang na nagtatrabaho. Ngunit para kay Andy, sapat na iyon. Ang gusto niya lang ay bayaran ang kanyang nakaraan sa pamamagitan ng pag-aayos, hindi paninira. Isang hapon, isang dalagita ang dumaan sa kanyang talyer. Pamilyar ang mukha. Si Nadine. Natigilan si Andy. Ang kanyang mga kamay na marumi sa langis ay huminto. Magandang hapon po, sabi ni Nadine. Maluwag po ang kadena ng motor ko. Pwede po bang paayusan? Tumango lang si Andy. Tahimik siyang nagtrabaho. Nang matapos, pinaandar niya ang makina. Ayos na, ma'am. Naglabas ng pera si Nadine, ngunit umiling si Andy. Huwag na. Bayad na iyan. Tinitigan siya ni Nadine. Kilala ko po kayo, sabi niya. Napayuko si Andy. Patawad, anak. Alam kong hindi sapat ang mga salita. Tiningnan siya ni Nadine. Napatawad ko na po kayo. Pero kung gusto niyo po talagang bumawi, ipagpatuloy niyo po ang pagtulong sa iba. Dahil mas kailangan ng mundo ngayon ang mga taong nag-aayos kaysa sa mga naninira. Dahan-dahang tumango si Andy. Pinigilan niya ang mga luha. Salamat, anak. Mas matanda ka pa mag-isip kaysa sa maraming unipormadong nakilala ko. Ngumiti sila. Walang kamayan, walang drama, dalawang tao lang na sa wakas ay nakipagpayapaan na sa nakaraan. Ilang linggo ang lumipas, isang sulat ang dumating sa bahay ni Colonel Alvarez. Mula sa Enferpo. Ang nilalaman, isang pasasalamat sa kanyang marangal na pakikipagtulungan upang mapanatiling maayos ang relasyon ng mga ahensya at matulungan ang batas na umusad ng patas. Binasa ito ni Primo at ngumiti. Sinabi niya sa kanyang asawa, kung ang mga alagad ng batas ay marunong rumespeto sa isa't isa, siguro may pag-asa pa ang bansang ito. Sumagot si Rina, ang pag-asa ay hindi galing sa uniforme, mahal, kundi sa mga mabubuting taong patuloy na lumalaban sa mali ng walang galit. Ilang buwan pa, naging panauhing tagapagsalita si Nadine sa isang seminar sa Cebu tungkol sa integridad ng kabataan. Pag-akyat niya sa entablado, wala siyang dalang kodigo. Tinitigan niya ang daan-daang estudyante at sinabing, noong nangyari iyon, naramdaman kong napakaliit ko. Walang kalaban-laban. Pero natutunan ko na ang katapangan ay wala sa lakas, kundi nasa boses. Kung kaya mong sabihing mali ang isang bagay, kahit mag-isa ka lang, gumawa ka na ng tama. Umalinggaw ang palakpakan. Ang mga guro, estudyante, at ilang pulis na imbitado ay tumayo. Isa sa kanila si Major Junaid.
Pagkatapos ng akara, nilapitan niya si Nadine. Salamat, anak. Dahil sa nangyari sa'yo, nagdagdag kami ng bagong training sa Police Academy, etika at empatya sa mamamayan. Ngumiti si Nadine. Masaya po akong marinig yan. Ibig sabihin, ang isang masamang pangyayari ay pwedeng maging kabutihan. Nang gabi, isinulat ni Nadine sa kanyang talaarawan, minsan, ang katarungan ay isinisilang mula sa sugat. Pero kung ang sugat ay aalagaan ng galit, ang mundo ay magiging mas mainit lang na lugar. Gusto kong mamatay ang apoy, pero mag-iwan ito ng liwanag, hindi abo. Lumipas ang ilang taon. Si Nadine ay nag-aaral na ng abogasya sa Universidad ng Pilipinas. Aktibo siya sa mga organisasyong tumutulong sa karapatang pantao. Isang araw, naging voluntaryo siya sa isang legal mission sa isang mahirap na komunidad. Nagtuturo sila kung paano magreklamo laban sa mga abusadong otoridad. Sa tanungan, isang lalaki ang nagtaas ng kamay. Simple ang damit, ngunit pamilyar ang mga mata. Miss, sa tingin niyo po, kung ang isang taong nagkamali noon ay nagsisisi na at gusto nang magbago, dapat pa po ba siyang patawarin? Tinitigan siya ni Nadine. Si Andy Soriano iyon. Ngumiti siya. Kung tunay po siyang nagsisisi at sinusubukang itama ang mali, hindi lang po siya dapat patawarin, dapat din siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon. Napayuko si Andy. Sa isang ngiting halos hindi makita, mayroong ginhawa. Ilang buwan pagkatapos noon, pumanaw si Andy dahil sa sakit. Sa maliit niyang talyer, naglagay ang mga kapitbahay ng isang karatulang kahoy. Ang lugar na ito ay itinayo ng isang dating pulis na natutong mag-ayos hindi lang ng makina, kundi pati na rin ang buhay. Dumaan doon si Nadine, naglagay ng bulaklak sa kanyang dating mesa. Sana po ay payapa na kayo. Salamat po sa pagtupad sa pangako. Gabi na sa beranda ng kanilang bahay. Si Colonel Alvarez ay nakaupo katabi ang kanyang anak na dalaga na ngayon. Naaalala mo pa ba yung nangyari dati? Tanong ng ama. Minsan po, pa. Pero hindi dahil sa sama ng loob. Nagpapasalamat pa nga po ako. Dahil doon, nalaman ko ang tunay na kahulugan ng katarungan. Ngumiti si Primo. At ano iyon? Tumingin si Nadine sa mga bituin. Na ang katarungan ay hindi lang pagpaparusa sa nagkasala, kundi pagbibigay din ng puwang sa mga gustong magbago. Natahimik ang kanyang ama at sinabing, kung lahat ng kabataan ay ganyan mag-isip, marahil hindi na kailangang matakot ng bansang ito sa kahit anong uniforme. Narinig sa di kalayuan ang isang sirena ng pulis. Tumingin si Nadine sa direksyon nito, ngumiti at bumulong, sana sa pagkakataong ito, ang sirena ay hindi senyales ng takot, kundi ng proteksyon. At isinara ng gabi ang mahabang kwento, isang kwento ng pagkakamali, katapangan, pagpapatawad at pag-asa.